Sa Pasay City nag-ikot kanina ang MMDA para paalisin ang mga iligal na nakaparada at iba pang harang sa daan. Nagka-tensyon pa sa isang punto nang sitahin ng isang kainan na ilang beses na raw nilang pinagsabihan. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Isa sa mga pinakamadalas makaranas ng napakatinding traffic tuwing rush hour, ang Jose W. Diokno Boulevard sa Pasay City. Kaya ito ang naging sentro ng operasyon ng MMDA. Ang may-ari ng sasakyang ito natagalan bago na-isyuhan ng ticket. Ayaw pong bigay ng lisensya. Kumain lang daw po siya. Kaya lang po kasi nakapark po sa kalsada. Ang ibang motoristang nasita, kanya-kanyang paliwanag sa MMDA. Pumili lang po ako ng tinapay, saglit lang po. Pumili lang po ng mami. May sakit po kasi misis ko. Ang mga staff ng kainang ito hindi na magkanda-ugaga sa pagtabi ng mga gamit nilang nakaharang sa bangketa na dapat ay daanan ng tao. Ayon sa MMDA, mahigit 10 beses na nilang binalikan ang tindahan at pinatatanggal ang tolda na siyang pinuwestuhan ng mga kumakain sa bangketa. Kaya nang kukunin na ng taga-MMDA ang tubong ito na siyang pinakapundasyon ng tolda ng kainan. Nagkaroon ng tensyon. Kuhain namin yan. Kuhain namin yan. Atin yan. Isinakay sa truck ang bakal kasama ang iba pang nakumpiskang gamit ng kainan. Trabaho kami ng marangal, ganyan pa itutulong nila, ganyan pa ano nila. Pero ano po masasabi niyo doon sa sinasabi nila na sidewalk daw po ito? Nagtanggap naman namin, sir. Pag nagsasabi naman po sila, nagliligpit naman kami, sir. Ilang beses na kayo pinagbigyan ng ligpitin. Anong ginagawa nyo? Pag clearing, alis. Pag alis ng clearing, balik. Ang mga sasakyang di makita ang driver agad tino. Gaya ng coaching ito at isang modern PUV jeep. Sunod na pinuntahan ng MMDA ang sikat na paresan sa lugar. Ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa kalsada agad tinikita ng MMDA. Ang ilang gamit ng kainan na nasa bangketa agad ipinasok sa bakuran ng kainan. Yes po, ticket lang po sir. Babayaran niya lang po sa Land Bank o Bayad Center. Sabi kasi kanina sir, pwede naman daw kung kakain lang. Ang isa namang ito, nakiusap pa sa MMDA. Kung pwede, tapusin ko na lang yung pagkain ko. Kasi mga 5 minutes lang naman eh. Does not give you na the authority na para iwan pa rin yung kotse. Dapat yan, pag natikita po, aalisin nyo yan. Ang laki na po nung signage natin, no parking anytime. That's already a blatant disrespect of the law. Hindi po pwede. Pasensya na po, ha? Ayon sa Pasay City Traffic Bureau, meron silang regular na operasyon sa Jose W. Diokno Boulevard. Palagian rin daw nilang sinisita ang mga iligal na pumaparada sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ilan pang kasunduan ang nilagdaan sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Brunei. Bago naman tumulak pa Singapore, sinagot ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa pagpalit ng Senate leadership. At mula po sa Brunei, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sa pagtatapos ng state visit ni Pangulong Marcos dito sa Brunei, ay humarap po siya sa media. At isa nga po sa mga isyong sinagot niya ay patungkol sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero bago po yan, ay humarap din po siya sa mga negosyante at hinikayat sila na mag-invest sa Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa media matapos ang kanyang aktibidad sa Brunei, sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tanong kaugnay sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Sabi niya, kinausap siya ni Senador Francis Escudero bago ito maganap. Matatanda ang nagbitiw bilang Senate President si Senador Juan Miguel Zubiri kamakailan at pumalit sa kanya si Senador Francis Escudero matapos makuha ang suporta ng nakararaming senador. When did I know? The minute they started. Actually, it was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the SP. What's my situation? What do you think? Pero sabi ni Marcos, wala siyang kinalaman sa nangyari. The decision to change the leadership is not made by me. It was made by the senators.
I was basically informed at every step of the way. But it moved so quickly as well. Of course, we knew the state of the voting. Then when that was still being collected, the votes were still being collected by Senator Cheese. Alam na namin kung ano yung lalabas na numero. Matatanda ang sinabi ni Zubiri na maaaring napalitan siya bilang Senate President dahil nabigo siyang sundin ng utos ng tinawag niyang powers that be. Nang tanungin si Marcos tungkol dito, I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. So I'm not sure what he is referring to. Reaksyon naman ni Zubiri, no comment na ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan ng humusga. Dito sa Brunei, dumalo ang Pangulo sa isang business forum at nakipagpulong sa mga negosyante ng Brunei. Kasama niya ang ilang miyembro ng gabinete at ilang negosyanteng Pinoy. Pumirma sa Memorandum of Understanding ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at ang National Chamber of Commerce and Industry ng Brunei. May nabuo ring Memorandum of Understanding sa agrikultura ang mga negosyante. May mga hakbang na raw na ginawa para mapabilis ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa. So I enjoin the business leaders of Brunei to seriously consider the Philippines as your prime investment destination. Sa turismo naman, nais daw buksan ng Tourism Department ang Mindanao sa mga bisita mula sa ibang bansa na naghahanap ng destinasyon na Muslim-friendly. Kasama na dito yung pagbubukas ng mas maraming flight para naman daw mas maraming taga-Brunei ang makapamasyal sa bansa. Kagabi, dumalo ang Pangulo sa Royal Banquet na inihanda ng Sultan ng Brunei. Dito, binigyang diin ng dalawang leader ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Brunei Darussalam is committed to further strengthen these important relations, to protect and safeguard our common aspirations. We are now presently faced by many global challenges for which Brunei and the Philippines have very many common interests. And so it is important that we continue to work together on a bilateral basis. Vicky, bago mag-alas 5 ng hapon ay tumulak na papuntang Singapore ang Pangulo at inaasahan po na nandun na siya sa mga oras na ito. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Bandar Seri Begawan, Brunei. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nababahala ang ilang taga General Trias sa Cavite sa peligroso umanong pagtawid sa kalsada. Ito'y dahil sa kawalan ng maayos na alternatibong tawiran habang kinukumpuni ang footbridge sa kanilang lugar. Idinulog nila yan sa inyong kapuso. Action Man! Nasira at kasalukuyang ipinapagawa ang footbridge sa bahaging ito ng Antero Soriano Highway sa General Trias, Cavite. Pero mula Disyembre ng nakaraang taon, wala raw na ibigay na alternatibong tawiran para sa mga pedestrian. Nakakatakot pong tumawid dito kasi lalo na't napakarami pong sasakyan kagaya niya, ang lalaki po ng mga sasakyan. Ang mga tumatawid walang magawa kundi makipagpatintero sa mga sasakyan. May nabalitaan lang po ako na bangga, napasok din po. Konting pagkakamali mo sa pagtawid buhay mo talaga yung kapalit niyan. Maging ang traffic enforcer na naka-duty sa lugar, aminadong delikado ang pagtawid doon. Napakadami pong sasakyan. Kailangan po talagang mabantayan po ang mga tatawid kasi yung iba po sa sobrang nagmamadali na didisgrasya po. Kailangan po natin ng sa pedestrian po may mga guhit pong kulay puti po ba yun? Yung para makatawid ang tao po. Dumulog ang inyong kapuso Action Man sa City Engineering Office ng General Trias, Cavite. Nagkaroon po kasi ng malaking pinsala yung existing na footbridge natin. So, nag-request tayo sa DPWH na ito ay maiayos. At agad naman silang tumugon. At ngayon nga po ay natanggal na po yung existing footbridge at sinisimulan na po itong gawin uli. Sa ngayon ay naisapinal na ang plano para sa gagawing footbridge na nagkakahalaga ng 23 million pesos at
target matapos ngayong taon. Magkaroon additional po access doon sa loob ng property. So dalawa na po siya para mas safe po yung mga empleyado at saka mas accessible na po sa kanila. Steel structure pa rin po siya. Then tutulong po ang city government para magkaroon po ng mas maganda po na magkaroon po siya ng canopy para hindi po mainitan ng ating mga empleyado. Habang hindi pa natatapos ang footbridge, naglagay na ng maayos na pedestrian lane ang City Engineering Office sa lugar. Slow down po at saka nakalagay doon na may pedestrian crossing talaga siya. Aasahan namin ang pangako ng General Trias City Engineering Office na magagawa ngayong taon ng footbridge. Para sa inyong mga sumbong, ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Looking forward na si comedy queen Ai de las Alas sa kanyang pagbabalik Pinas this June. Bukod sa kaabang-abang na twist sa bagong season ng The Clash, excited na daw siyang mag-guest sa anong Kapuso show? Makichika kay Larson Tiago. Ngayon pa lang nag-aabang na ako ng mga isusuot ko, nag-iisip ako ng mga gimmick ko, at saka nag-iisip ako ano gagawin ko sa mga damit ko. Eto na, game na ulit. Ready at sobrang excited na si Ai de las Alas sa Season 6 ng The Clash. Mismong siya, inaabangan daw ang mga twist sa show na maging silang mga judges ay nagugulat. Ang maganda kasi sa The Clash, every season, marami siyang twist na surprisingly para sa mga taong nanonood and surprisingly rin para sa amin. This June, uuwi sa Pilipinas si Ai para sa graduation ng bunso niyang anak. Planchado ng araw ang kanyang schedule next month. Gagraduate yung anak kong bunso, si Andre. And then after niyan, pupunta ako sa Japan dahil may show po ako sa June 15 and 16. And then sa August because of The Clash. Open din daw siya sa mga guesting sa iba't ibang show ng GMA. Pero may isang show daw talaga kung saan niya gustong mag-guest. Yung mga guesting ko, inaayos na nila habang nandyan ako sa Philippines, habang nagtitaping ako ng The Clash. And I hope makapag-guest ako sa ganito, sa ganyan. Sana makapag-guest ako sa Abot Kamay. Habang wala pa yan, sa ngayon, abala muna si Ai sa sinimulan niyang kumpanya sa Amerika. In process pa kasi kaka-meeting ko lang dun sa accountant. Kung ano yung gagawin namin na corporation name. Oo. Pero under doon, itong Martinez skincare. Kasama ni Ai ang dati niyang makeup artist na si Marlo Colina na ngayon ay isa ng nurse, esthetician at negosyante sa Amerika. Si Marlo rin ang naging daan para magtayo si Ai ng sarili niyang kumpanya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.